Ngayon ay ipapakita naman kung ano ang backstory ni Song Il-won at kung ano ang kanyang inner thoughts sa mga nangyayari at ang dahilan kung bakit naalala niya ang lahat sa nakaraan. Kaya naman simulan na natin ang chapter 188 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Ang gate ay isang butas kung saan lumalabas ang mga halimaw at kailangang lumabas ng isang hunter sa loob ng isang oras pagkatapos matalo ang boss ng dungeon, pero bigo si Song Il-won na gawin ang bagay na to. Wala na siyang pagpipilian pa kundi makulong sa dimensional crack at dito na siya kinausap ng mga rulers at sinabing ipapahiram daw nila ang kanilang kapangyarihan kay Il-won upang talunin ang mga monarch. Lumipas ang panahon at nagkaroon siya ng bagong utos at sinabi ng pinakamaliwanag na fragment na kailangan niyang protektahan ng Shadow Monarch. Sinabi niya kay Jinwoo na yun ang kanyang dahilan kaya siya tumulong sa laban at ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kalagayan niya ngayon. Sa paghingi niya ng tawad kay Jinwoo ay sinabi naman nitong na-miss siya ng kanyang anak na kinaiyak niya talaga at sinabing na-miss niya din si Jinwoo. Lumaki daw si Jinwoo ng maayos at gusto pa niya itong makausap ng matagal at humingi muli siya ng tawad dahil hindi siya naging maayos na ama sa ating bida. Nang bumalik ang panahon at muling naging bata si Jinwoo ay pinakita ang eksena kung saan nandito na muli ang kanyang ama at wika ni Jinwoo na mukhang nagkaroon siya ng masamang panaginip habang si Il-won ay tila ba may nalalaman ito sa nangyayari. Tanong ni Il-won kung anong klaseng desisyon daw ba ang pinili ng kanyang anak at sagot ng Vessel na pinili daw ni Jinwoo na manatili sa mundong ito dahil mahalaga ang bawat segundo na kanyang ginugugol sa mga taong kanyang mahal. Ipagpapatuloy daw ba ni Il-won ang paglilihim kay Jinwoo at sagot ni Il-won ay hiniling ng kanyang anak na wala rin siyang matandaan at sagot ng Vessel na ginagampanan na ngayon ni Il-won ang pagiging ama na gusto ni Jinwoo. Kung siya raw ay aalis ay hindi na mangingialam pa ang mga rulers at kapag nangyari yun ay yun na mismo ang katapusan niya para sa mundong ito. Masaya at exciting daw ang kanyang paghihintay sa resulta na naging desisyon ng Shadow Monarch at thankful ang mga rulers kay Jinwoo, ganun na din kay Il-won. May maitutulong daw ba sila, tanong ng Vessel at sagot ni Il-won na maaari daw bang burahin nito ang kanyang memories sa nakaraang buhay at sagot ng Vessel na kaya nilang gawin ang inihiling nito pero bakit daw gusto ito ni Il-won at sagot naman ni Il-won na sobrang hirap daw na magpanggap na wala siyang naaalala lalong lalo na mabilis makarating ang kanyang anak. Bukod pa raw doon ay gusto niyang maging normal na tatay na nag-aalala sa kanyang anak dahil para sa kanya si Jinwoo ay hindi ang Shadow Monarch kundi ito ang kanyang mahal na anak. Kaya naman sinabi ng Vessel na kapag lumabas si Il-won sa cafe ay tuluyan nang mawawala ang memories nito sa nakaraang buhay at sa malamang daw ay hindi maaalala ni Il-won ang kanyang sasabihin pero hinihiling niya na sana ay magkaroon ng mapayapang buhay si Il-won simula ngayon. Sumunod ay pinakitang nagkakaroon ng kasiyahan at sa isip ni Jinho na wala siyang ganang kumain dahil sa sobrang kaba sapagkat hindi pa siya napunta dati sa isang welcoming party para sa mga bagong student. Nagtataka siya sa kanyang nararamdaman ngayon na kahit galing siya sa mayamang pamilya na nakukuha na ang lahat ay bakit daw familiar sa kanya ang pagkaing nasa kanyang harapan. Wika ng isang senior na mag-relax lamang si Jinho at maaari daw siyang itrato nito bilang kaibigan pero kailangan pa rin daw nitong mag-ingat sa ibang senior dahil meron silang isang senior na sobrang nakakatakot. Hindi raw sinasadya ng senior na ito na manakot pero nagtataglay daw ito ng super charismatic na matatakot ka na lamang habang kaharap ito habang sa isip ni Jinho nakaparehas ito ng kanyang ama. Kilala daw ba ni Jinho ang sikat na runner na si Cha Hae-in dahil ito raw ang jowa ng senior na kanyang tinutukoy at ngayon ay dumating na ito sa kanilang venue. Nagtataka ang lalaki kung bakit walang tumatabi sa kanila at sa palagay niya raw ay kailangan niyang pumunta sa table na may cute na bebot, subalit nagulat ang dalawa sa pagdating ni Jinwoo at gumawa ng dahilan ng lalaki para umalis habang si Jinho ay nagtataka kung bakit doon umupo ang bida. Nagtataka si Jinho kung bakit inalok agad siya ng soju at habang iniinom niya ito ay natatakot siya kay Jinwoo pero nagulat siya dahil isang cider lamang ang kanyang ininom at sagot ng bida na mahina sa alak si Jinho kung kaya't cider na lamang ang kanyang inumin. Nalulungkot daw si Jinwoo dahil senior ang tawag sa kanya ni Jinho kaya naman simula daw ngayon ay Sungwoo na lamang ang itawag sa kanya at tanong ng bida kung ayaw ba ito ni Jinho pero agad siyang tinawag nito bilang Sungwoo. Nagtataka si Jinho kung bakit tila ba natural lamang sa kanya na tawagin niya sa ganun si Jinwoo at tanong sa sarili kung paano nalaman ni Jinwoo ang kanyang pangalan kung kaya't ang dalawa ay nag-cheers para sa kanilang pagkikita. Sa kanilang city ay narito ngayon si Jinwoo na naglalakad at tanong sa kanya sa telepono kung bakit hindi ito pumunta sa department ngayong araw at kanyang sagot na may kailangan
lamang siyang punta ang importanteng bagay at ang kausap na raw niya ang bahala sa kanyang attendance. Sagot ng kanyang kausap na masyadong sikat si Jinwoo kahit sa mga professor at hindi niya ito matutulungan sa kanyang attendance. Nasa hospital daw si Jinwoo ngayon para sa kanilang OJT at dito ay nagpaalam na siya sa kanyang kausap at isang babae ang napabuntong hininga dahil nakapasa siya sa university entrance exam at mahirap daw magsalita ng English sa dialekto ng Seoul dahil sanay siya sa dialekto ng Busan. Nang makasalubong niya si Jinwoo ay pinahinto niya ito at tinanong kung nakita na ba sila dati pero sagot ng bida na hindi pa, sabay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Dito ay pinakita ang napakasarap na si Juhee na may perpektong pangangatawan at malaanghel na ganda, subalit nagtaka ito sa kanyang sarili kung bakit bigla siyang nakipag-usap sa hindi niya kilala. Napangiti si Jinwoo habang sa isip ni Juhee na baka isipin ng bida na siya ay nagpapapansin dito at sa loob ng ospital ay pinakita ang isang doktor kung saan humingi ng tulong si Go Gan-hee para siya ay makaupo. Napansin ng doktor ang isang bote na pamilyar sa ating lahat at tanong nito kung ano raw ba ang bagay na yun at sagot ni Go Gan-hee na may pinatang nagbigay sa kanya nito, sabay umalis din agad ng silid. Sobrang nakakabilib daw dahil ang silid kung nasaan siya ay may nagbabantay ng mga gwardya pero nagawa raw ng binatang ito na mag-iwan ng bote na wala man lang nakakapansin sa kanya. Pero mas mahirap daw paniwalaan ang sinabi ng binata sa kanya dahil sinabi daw nito na sa nakaraan nilang buhay ay magkasama silang pumapatay ng mga halimaw at pumunta raw ito ngayon para ibigay ang regalo niya bilang pasasalamat. Pagkatapos daw noon ay bigla itong nawala na parang ilusyon na parang hindi talaga ito nag-e-exist at base daw sa sinabi nito na kapag ininom niya ang nasa loob ng bote ay gagaling ang kanyang karamdaman. Wika ng doktor na wag raw sabihin ni Chairman na naniniwala ito sa sinabi ng lalaking nagpakita sa kanya at sa pagpapakita ng appearance ng Chairman ay masasabing malapit na itong mamatay at dahil pagod na siya sa kanyang kalagayan ay wala na siyang pakialam kung hindi man totoo ang sinabi ng binata. Kung hindi niya raw iinumin ang nasa loob ng bote ay gaano pa raw ba ang itatagal ng kanyang buhay, pero ang doktor ay hindi na nakaimik at sinabing muli ng Chairman na kapag ininom niya ang nasa loob ng bote at hindi maganda ang resulta ay iukit daw ito sa kanyang libingan na siya ay lumalaban hanggang sa uli hanggang siya ay mamatay. Kaya naman dito ay binuksan niya ang bote at ininom na ang binigay ni Jinwoo at sinabing kailangan niya munang magpahinga, samantalang wika ng doktor na tumawag lamang ito sa oras na mangailangan ito ng tulong. Sa pag-iisa ng Chairman ay makikita ang balisa nitong itsura at tinignan ng magandang panahon sa labas, sabay pumikit at dito ay tila ba may nagbabago na sa kanyang katawan at mapapansing tila ba nagiba na din ang kanyang itsura at napangiti dahil masarap daw sa pakiramdam ang sinag ng araw para sa winter na darating, sapagat ngayon ay gumaling na ang kanyang sakit at mas mabubuhay pa siya ng mas matagal. Katulad din ba kitang nabudol sa pagbili ng money binder na to? Yung tipong kailangan mo pang tupiin yung pera bago mo ito mailagay? Pwes itapon mo na yan igan dahil nandito na ang 100 days ipon challenge binder na sa oras na mapuno mo na ito ay magkakaroon ka ng 100,000 pesos. Hindi mo na kailangang tupiin pa, mas maganda at mas malinis pang tignan at higit sa lahat ay matibay dahil bukod sa makapalang plastic nito ay gawa pa sa leather ang kanyang cover. Pwede mong simulan ang pag-iipon mo sa mababang bills kung walang-wala ka talaga, pero kung kaya mo naman ng blue bills ay mas mainam dahil mas malaki ang iyong maiipon. Marami kang pagpipilian na kulay nito gaya ng blue, green, red, pink, violet at kulay black gaya ng pinili ko. Kaya naman para makasabay ka sa amin igan sa pag-iipon ay check out mo na ito or click the yellow basket below dahil ang pag-iipon ay nagsisimula sa sarili mo.